ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May ilan na kontento na sa kung ano ang meron sila. Habang may iba naman na patuloy pang nangangarap ng higit. Ikaw kabarangay, kontento ka na ba sa buhay na meron ka ngayon? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si John at gusto ko pong ibahagi sa inyo at sa lahat ng nakikinig ang mga pinagdaanan ko sa buhay. Hindi po ako lumaki sa marangyang pamilya kaya natuto akong magbanat ng buto sa murang edad. Pero kahit na ganon ay wala po akong pinagsisihan dahil mahal na mahal ko ang aking mga magulang at hindi sila nagkulang sa pagiging mabuting magulang habang lumalaki ako. Pero dahil sa hirap ng buhay, high school lamang po ang natapos ko. At marami na rin akong pinagdaanan na sideline hanggang sa maging bagger ako sa isang kilalang supermarket. At dito ko rin nakilala ang aking asawa. Mahal na mahal ko po siya kaya naman napagdesisyonan kong patigilin siya sa pagtatrabaho. At nangako ako sa kanya na ako na ang bahala sa lahat ng mga gastusin namin. Nangupahan din po kami ng maliit at simpleng kwarto. At sobrang swerte ko din sa asawa ko kasi hindi siya maluho at hindi siya napapagod na mahalin at unawain ako kahit may mga panahon na walang-wala talaga. Nang mga panahong yon, ang tanging hangad ko po ay magkaroon ng sariling pamilya. Kaya kahit minsan ay hirap akong pagkasyahin ang sahod ko, ay sinisikap ko po at ginagawa ang lahat para makapag-ipon at masiguro ang magandang kinabukasan namin bilang mag-asawa. Na pala. Woo! Salamat, makakapag-break na rin ako sa wakas. Ay. Oh, Kirby pre, ba't mukhang inis na inis ka dyan ha? Sino kaaway natin ngayon ha? Paano kung di mainis yung sungit-sungit ng customer kanina? Makapagsalita ka lang kung sino, sarap sa pakin eh. Uy pare, easy ka lang. Ito naman. Hindi ka pa nasanay sa trabaho natin. Di talaga maiiwasan yung mga ganyang klaseng tao. Kaya habaan mo na lang yung pasensya mo. Mga itong pinagsasalitaan ng masama, ako pa itong magpapasensya? Yun, bang klase ka din eh, no? Ano ba kasi ginawa ng customer sa'yo at nagkakaganyan ka? Sinabihan lang naman akong inutil at walang silbi, pare. Oh, bakit daw? Visit na visit siya kasi paulit-ulit na nadedecline yung credit card niya kanina eh. Kasalanan ko ba kung pulubi naman pala yung mukhang unggoy na yun? Ipa-credit card pa siya nalalaman, hampas lupa naman pala. Eh, yun naman pala eh. Palampasin mo na lang, tol. Sigurado naman ako maiinis ka rin kapag sa'yo nangyari yun. Pero mali pa rin yung dinamay niya ako, pare. Dapat yung cashier na lang yung pinagsalitaan niya ng masama. O teka, huwag naman ganyan pre. Hindi pa rin naman tama na pagsalitaan niya ng masama yung cashier. Pero mas hindi tama yung dinamay niya ako sa kabobohan niya. O so ano nangyari? Nabayaran ba niya yung grocery niya? Malamang hindi. Napahiya nga eh. Buti nga sa kanya. Pero nabibwisit pa rin ako kasi ako yung nagsoli lahat ng groceries niya eh. Ano isipin yun? Sayang naman yung break mo kung magagalit ka lang. Basta, ito ang itaga mo sa bato pre. Kapag ako umasenso sa buhay at yumaman, hindi na ako magpapape kahit kailan. Hindi ka nga magpapape pero sa tono ng boses mo, mukhang ikaw naman tong mga ape. Sira. Pero seryoso, Jan. Tatapatin na kita. Alam mo anong problema mo? Oh! Ano naman ginawa ko sa'yo? Wala naman. Pero ang problema mo kasi, masyado kang mabait. At naaasar din ako sa'yo kasi parang
kontento ka na sa trabaho natin bilang bagger eh. Mapagsalita naman to, ano ka ba? Ang saya kaya maging bagger. Nagtatrabaho lang naman tayo ng marangal katulad nung iba dyan eh. Kaya huwag mong ismulin tong trabaho natin, boy. Marangal na akong marangal. Pero marami pa akong ambisyon sa buhay dyan. Basta, mark my words. Hindi dito natatapos ang takbo ng buhay ko. Aasenso din ako balang araw. Pangako ko yan. Naks naman, may pa mark my words ka pa nalalaman ha. Saan mo naman natutunan yan? Dun, sa anak ng kapitbahay kong Inglesero. Buwan na talaga mga kabataan ngayon, spooking dollars. Oo, sinabi mo pa. Ay, naku lagot. Tapos na pala yung break ko. Maiwan na muna kita dyan ha. Siyempre. Kita-kits na lang mamaya. Kahit may mga panahong sobrang pagod na ako sa trabaho ay naaaliw pa rin ako tuwing nakakausap at nakakasama ko si Kirby. Aaminin ko na medyo mayabang at matapang magsalita si Kirby. Pero pinipilit ko na lamang siyang intindihin kasi hindi rin naman madali ang trabaho namin bilang bagger. Siguro kaya rin kami naging matalik na magkaibigan ay dahil sobrang magkaiba kami ng ugali. Ako kasi ay pasensyoso at maunawain. Samantalang si Kirby naman ay madaling mapikon at mainitin ang ulo. Kaya nagpapasalamat ako na kahit na ganoon ay nagkakasundo pa rin kami sa huli. At pagkalipas nga ng ilang buwan ay wala pa rin namang masyadong nagbago sa buhay ko, Papa Dudut. Patuloy pa rin ako nag-iipon para sa mga pangarap namin ng asawa ko na magkaroon ng sariling pamilya o anak. Pero hindi ko lubos akalain at darating ang araw na magbabago ang lahat sa paraang hindi ko po inaasahan, Papa Dudut. Jan, pre, ano? Inuman tayo mamaya. Sagot kita. Pre. Miyak ka ba? Diyan ka na pre ha. Hindi ko pa kasi nasasabi sa asawa ko na huling araw na natin sa trabaho ngayon eh. Nagpapasalamat na nga lang ako na kahit papaano nakuha na natin yung huling sahod natin. Ay, kaya naman pala nagkakaganyan ka. Nako, kahit lumuha ka pa ng dugo dyan, wala ka na magagawa pre. Kaya shot na lang tayo mamaya. Ano, game? Bira naman to, hindi ka man lang ba nanghihinayang na nawalan tayong trabaho? Ba't ako makahinayang? Kung tutuusin, blessing in disguise nga to eh. Anong ibig mo sabihin? Ang totoo niyan, sukang-suka na ako sa trabaho na to. At ngayon na nasibak na tayo sa trabaho, sign na to ng Diyos na may magandang kinabukasan na naghihintay sa akin. At yun na lang din ang isipin mo para matigil ka na sa kakaiyak mo dyan. Ano? Inuman na tayo mamaya. Mag-celebrate naman tayo. Pas muna ako dyan, hindi ko pa nga alam kung paano sasabihin sa asawa ko na wala na tayong trabaho eh. Ikaw na nga tong ililibre. Pero sige, kung saan ka masaya. Yayayain ko na lang yung ibang kasama natin. Oh, Jan. Love. Mabuti naman at nakauwi ka na. Maupo ka na dyan, pinaganda na kita na makakain. Ito. Uy, Jan. Bakit mukhang malungkot ka? May problema ba? Love, di ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo to. Sa totoo lang, hindi rin madali para sa akin na sabihin sa'yo to eh. Bakit? Ano ba kasi ang problema, ha? May nangyari ba sa trabaho? Uy, Jan, kinakabahan na ako sa'yo eh. Sige na, sabihin mo na sa akin para hindi ka na nahihirapan. Love, sorry, pero wala na akong trabaho. Ha?
Sandali, paano naman nangyari yun? Ang totoo niyan, matagal ko nang alam na magsasara yung supermarket. Pero pinili ko itago sa ito kasi takot ako na baka magalit ka sa akin kapag nalaman mong mawawala na ako ng trabaho. Diyan naman eh. Pambihira. Sa tinagal-tagal na natin na magkasama, sa tingin mo ba talaga hindi kita maiintindihan? Dapat sinabi mo na sa akin to noon pa para nagawan natin ang paraan. Yun na nga, love eh. Akala ko kasi matatanggap ako sa mga pinag-applyan ko pero hanggang ngayon wala pa rin ako natatanggap na tawag galing sa kanila. Pero huwag kang mag-alala kasi nakuha ko naman na yung huling sahod ko eh. May tatabi din naman ako na ipon kahit papaano. Pwede pa natin pagkasyahin to hanggang sa makahanap ako ng bagong trabaho. Love, sorry. Galit ka ba sa akin? Ano ka ba, hindi ako galit sa'yo dahil nawalan ka ng trabaho. Nagtatampo lang kasi hindi mo sinabi sa akin to ng mas maaga. Hindi mo ko pinagkatiwalaan. Hindi naman sa ganun yun eh. Sorry na talaga. Basta, John, mangako ka sa akin. Simula ngayon, hindi ka na maglilihim sa akin, ha? Huwag kang mag-alala, malalagpasan din natin to. Hindi kita iiwanan. I love you. Papa Dudut, hindi ako magsasawang sabihin na sobrang swerte ko talaga sa babaeng pinakamamahal ko. Nang gabing yon ay sinabi niya sa akin na gusto niyang maghanap ng trabaho pero hindi ko siya pinayagan kasi gusto kong panindigan ang pangako ko sa kanya na ako ang bahala sa lahat ng pangangailangan namin. Mabuti na lamang at may naipon akong kaunting pera mula sa pagiging bagger kaya kahit papaano ay natustusan pa rin namin ang aming pang-araw-araw na mga gastusin. At hindi rin ako pinabayaan ng Diyos. Pagkalipas ng ilang linggo ay nagkaroon ng hiring sa isang maliit na convenience store sa malapit lang sa inuupahan naming kwarto. At doon ko muling nakuha ang pagkakataon na magsimula muli. Hindi ko malilimutan kung paano ako paulit-ulit na nananalangin at nagpapasalamat sa Diyos. Hindi lang dahil binigyan niya ako ng isang partner na ubod ng bait at malasakit, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng pag-asa na balang araw ay maisa sa katuparan ko ang matagal ko ng pangarap. Ang magkaroon ng sarili kong pamilya kasama ang nag-iisang babae sa buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Maayos naman ang naging takbo ng buhay ko, Papa Dudut. Hanggang sa isang araw ay nagkasakit ako. Siguro yun na yung pinakamalaking dagok sa buhay ko kasi ilang araw akong hindi nakakapasok sa trabaho at pabalik-balik na rin ako sa ospital. Hanggang sa hindi ko namalaya na nauubos na pala ang perang inipon ko. Grabe. Ilang taong ko ring pinaghirapan yon tapos ay bigla na lamang nawala ng dahil lamang sa sakit. At ang mas masakla pa, dahil may mga araw na hindi ako makapasok ay nasibak din ako sa trabaho. Ilang beses nang sinasabi ng misis ko na maghahanap na siya ng trabaho pero kahit lugmok na kami noon, ay hindi pa rin ako pumapayag. Nangako ako sa sarili ko na kahit na anong mangyari, ako ang magiging padre di pamilya balang araw. Kaya na mga panahong yun ay medyo nalubog na ako sa utang. At sa kagustuhan kong makahanap muli ng trabaho, nag-post ako sa social media na kailangan ko ng trabaho. Hanggang sa isang araw ay may nakakita sa mga pinagpo-post ko online.
Kumusta ka na? Kirby, Oo, ako nga. Ano, kumusta ka na? alam mo, nakakamiss din pala yung boses mo no? Matagal ko nang hindi narinig yan Jan, di na ako magpapaligoy-ligoy pa pre. May sasabihin ako sa'yo. I will, get to straight to the point. Habang tumatagal, mas lumelevel up na yung Englisa natin Siyempre naman. De, ganito kasi yun pre. May sasabihin ako sa'yo. Pero huwag kang mabibigla ha. Ano ba kasi yun? Manager na ako ngayon ng coffee shop. Totoo ba? Bakit? Wala ka ba bilib sa akin? Siyempre meron, ang totoo niyan. Masaya nga ako para sa'yo pre. Kasi mukhang natupad na yung matagal mo ng pinapangarap na umasenso sa buhay. Kung sa tingin mo na yan lang ang ibabalita ako sa'yo, nagkakamali ka pre. Ha? Ano ibig mo sabihin? Tinawagan kita kasi nakita ko sa mga post mo na naghahanap ka ng trabaho. Saktong-sakto kasi naghahanap ako ngayon ng mga tagalinis. Ano, halika na. Kunin kita. Uy, ano? Ayaw mo ba? Hindi pre, syempre gusto ko. Pasensya na Natutuwa lang ako kasi nalulubog na ako sa utang. Kailangan ko na talaga ng trabaho ngayon. Pre, ulog ka ng langit pre. Ano ka bang maliit na bagay yun? So ano, kailangan makakapagsimula? Agad-agad. Maaasahan ba kita? Opo, syempre naman. So paano, i-chat ko na lang sa'yo yung address ng coffee shop. Ha? Nang sa ganun, makapunta ka dito ngayon at makapagsimula ka na kaagad bukas. Walang problema pre. Tatanawin ko na malaking utang na loob to sa'yo. Salamat talaga Ano ka ba dyan? Don't mention it! Pero pre, may isang pakiusap lang sana ako sa'yo. Ako tong boss mo pero ako to inuutusan mo. De, biro lang. Ano yan? Pwede ba boss buwasan mo na lang yung pag-i-English mo? Kasi paminsan-minsan, hindi na kita maintindihan kanina pa kasi ako naiirita sa kaka-English mo Yun lang ba? No problem! Noong araw na yon, Papa Dudut, ay agad-agad ako nakipagkita kay Kirby. At grabe, ang laki ng pinagbago niya. Posturang-postura na siya, puro branded ang suot at naka-leather shoes pa. Nang nagkausap kami ay doon ko rin nalaman na ang totoong may-ari pala ng coffee shop ay yung mayaman niyang asawa at si Kirby ang in charge. Hindi na rin ako nagaksaya ng panahon at agad-agad na ako nagsimulang magtrabaho para kay Kirby kinabukasan. Naging maayos naman ang mga unang linggo ko. Pero habang tumatagal, habang naglilinis ako ng mga mesa o di kaya ay naguhugas ng mga pinggan ay unti-unti ko ring napapansin ang mga pagbabago sa pagpapatakbo ni Kirby ng coffee shop. Utang na loob, Rick. Ang tagal-tagal mo na nagtatrabaho para sa akin. Pero hanggang ngayon, tatanga-tanga ka pa rin. Kaya hindi ko maasenso sa buhay Ikakaltas ko sa sahod yung nabasag mo Kasi kapag hindi kita pinarusahan, alam kong mamimihasa ka lang. Inutil! Huwag ka na magsalita kasi hindi ako interesado sa kung ano mang basurang lalabas dyan sa bibig mo. Umalis ka na nga lang sa harapan ko. Baka mamaya kung ano pang magagawa ko sa'yo Alis! Di mo rin talaga maiiwasan yung taong nagdadala ng malas sa negosyo Pre, ayos ka lang. Ano pre? Okay lang sa akin tawagin mo akong pre kapag nasa labas tayo ng coffee shop. Pero kapag nandito tayo sa loob o kaya nasa oras ng trabaho, tawagin mo akong sir. Baka mamaya isipin pa ng iba pinapaboran kita kasi magkakilala tayo. Sige, pero pre, sir, Ano? narinig at nakita ko kasi yung nangyari kanina. Hihingi na ako ng pasensya sa'yo kasi alam kong wala ako sa posisyon para manghimasok. Pero dapat di mo na pinahiya si Rick ng ganun. Kasi hindi niya naman sinasadya yung nangyari. Siguro nga. Pero kapag yan na may hasa, sigurado ako hindi na magdadalawang isip yan na gumawa ng kabulastugan dito sa coffee shop. Palibasa kasi laki sa hirap kaya kung makaasta parang walang pinag-aralan.
Oh, bigla ka natahimik dyan. Dami-dami mong sinasabi kanina tapos ngayon mananahimik ka na lang bigla. Pasensya ka na eh. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala sa lahat ng mga nangyari eh. Anong ibig mo sabihin? Masyado ka na kasing masakit magsalita. Teka, sandali lang. Ikaw ba yung tinutukoy ko? Hindi naman, di ba? Eh kahit na. Hindi pa rin naman tama yung mga sinabi mo kanina at yung mga pinagsasasabi mo ngayon. Bah, kung natatamaan ka, di umilag ka. Eh sa ginagawa mo ngayon, wala ka nang pinagkaiba sa mga customer na kinaiinisan mo. Utang na loob! Diyan, manahimik ka ha. Kung gusto mong balikan yung mga panahong hikahos at hirap na hirap ka sa buhay, wag mo akong idamay. Kasi ang laki-laki na ng pinagbago ng buhay ko ngayon. Baka mamaya malasin pa ako sa mga sasabihin mo eh. Magtrabaho ka na nga lang dyan at parang awa mo na. Ingat-ingatan mo yung mga hinuhugasan mo ha. Dahil kung hindi, ikakaltas ko sa sahod mo yan, sinasabi ko sa'yo. Grabe! Noong pareho pa kami ni Kirby na nagtatrabaho bilang bagger, sanay na akong marinig siyang nagrereklamo. Pero hindi ko akalain na darating ang panahon na yuyukaran din niya ang pagkatao ko. Noong araw na yon ay iniisip ko na lamang na baka napipressure siya dahil mayaman ang napangasawa niya at gusto niyang mapatakbo ng maayos ang negosyo. At siguro ay may gusto lamang siyang mapatunayan. Pero aaminin ko po na habang tumatagal ay mas lalo kong nararamdaman na unti-unti nang nawawala ang dati kong kaibigan. Masakit po yun para sa akin pero pinili ko na lamang na huwag masyadong bigyan ng pansin yon at nagpatuloy na lamang ako sa pag-iipon. Noon kasi, nagbabalak na ako na magpakasal sa misis ko. Kaya kahit na unti-unti nang nawawala o naglalaho ang pagkakaibigan namin ni Kirby, ay nagpapasalamat pa rin ako na may trabaho pa rin ako at malaki din po ang pag-asa na mabuo ang pangarap ko na magkaroon ng sarili kong pamilya balang araw. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Natatawa na lamang ako sa tadhana kasi habang tumatagal, ramdam ko na para bang sinusubukan niya ang tibay at pasensya ko. May isang pagkakataon na medyo na-late ako sa trabaho at grabe yung pagmumura at pagtatalak na nakuha ko kay Kirby. At hindi lang yon. May isang beses din na aksidenteng nadulas yung pinggan sa kamay ko at pinagmumura na niya ako. Sinabi niya sa akin na dapat ay ayusin ko raw ang trabaho ko kasi high school lamang ang natapos ko. At habang buhay na raw akong mahihirapan na maghanap ng trabaho. Napakaraming ganitong pangyayari na talagang sumubok sa pasensya ko. At ilan lamang ito sa mga naaalala ko. Siguro nga ay may mga tao talagang nagbabago ng dahil sa pera. Nakakalungkot man pero tulad ng sabi ko ay nag-focus na lamang ako sa mga plano ko sa buhay. At nang nakapag-ipon na ako ng sapat na pera para sa kasal namin ng misis ko ay minabuti kong ipaalam ito kay Kirby. Kasi kahit nagbago na siya kahit papaano ay boss ko pa rin naman siya, Papa Dudut. Sir. Oh, Jan, anong kailangan mo? Magpapaalam sana ako na Bakit? Ano meron? gusto ko sana mag-file ng leave kasi papakasal na kami ni Love. Ano? Jan naman! Alam mo namang kulang na kulang tayo sa tao ngayon, di ba? Mapipilayan tong operations natin kapag nag-leave ka. Pero sir, ni minsan naman hindi pa ako nakakapag-leave. Tsaka kailangan kong gawin to kasi matagal ko na po itong pinaghahandaan eh. Kung makapagsalita ka, parang ang dami-dami mo ng pera. Hindi naman sa ganun yun. Sa West lang naman kami magpapakasal eh. Sa awa ng Diyos, may konting ipon na ako kahit papano. Jan, ipapaalala ko lang sa'yo ha. Hindi ka makakapag-ipon kung hindi dahil sa coffee shop na to.
Kaya matuto kang tumanaw ng utang na loob. At kung ako sa'yo, i-postpone mo muna yung kasal mo na yan kasi malabong makakapag-leave ka ngayong buwan na to. Sasabihan na lang kita kapag pwede ka na mag-leave. Sir, nakikiusap po ako sa inyo. Ilang araw lang naman po ako mawawala eh. Oh, sige, mag-leave ka. Talaga? Oo, pero wala ka nang babalikan na trabaho. Sandali lang. Hindi naman yata tama yun. Alam mo, ganito kasi yan eh. Yung binabalak mong pagli-leave, mahala sa negosyo ko yan. Kaya kung talagang itutuloy mo yung plano mo, maghahanap na lang ako ng kapalit mo. Oras at puhunan ko yung sinasayang mo eh. Naintindihan mo ba yun? Gusto mo malaman kung ano yung totoong malas sa negosyo mo, ha? Yung pag-uugali mo. Nakatikim ka lang ng konting ginawa sa buhay, akala mo kung sino ka na? Aba, ang kapal naman ng mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan sa sarili kong teritoryo. Hoy, Jan, ipapaalala ko lang sa'yo na ako ang nagpapakain sa'yo, ha? Ako ang bumubuhay sa'yo at dyan sa pakakasalan mo. Kaya uulitin ko, ako ang dahilan kung bakit ka nakakapag-ipon. Wala akong utang na loob sa'yo kasi pinaghihirapan ko kung ano yung nakukuha kong sahod dito. At ni minsan hindi ako nagkulang bilang empleyado mo. Anong hindi nagkulang? Ilang beses na nga kitang napapagalitan, di ba? At alam mo kung bakit? Kasi kulang-kulang ka. Bobo ka. Kala mo kung sino ka kung makapagsalita, high school lang naman ang natapos mo. Ano ba pinagmamalaki mo? Pinagmamalaki ko na hindi ako pinanganak na arogante at asal hayop na tulad mo. Kung bangasan kaya kita sa mukha para magtanda ka. Ano, ha? Huwag ka na magsayang ng oras sa akin kasi simula sa araw na to, hindi mo na ako empleyado. At simula sa araw na to, pinuputol ko na yung ugnayan ko sa'yo kasi wala akong kaibigan na mapagmataas katulad mo. Nagre-resign na ako bilang alipin mo. Di sige, umalis ka. Sino tinakot mo? Tingnan na lang natin kung may tatanggap pa sa'yo. Hindi ka naaasenso sa buhay, boy. Habang buhay na nakatatak sa pagkatao mo ang pagiging utusan kasi hindi ka naman nakapagtapos ng pag-aaral. Nang araw na yon ay gustong gusto ko talagang suntukin si Kirby. Pero pinili ko na lamang magtimpi kasi baka ako pa ang mapahamak at mabaliktad. Kaya naman kinuha ko na lamang ang mga gamit ko at nung nakaalis na ako ng coffee shop, agad ko nang blinak si Kirby sa social media. Hindi na rin ako nag-abala na kunin yung sahod ko noong araw na yon. Natuloy ang kasal namin ng misis ko at nagpapasalamat ako na may naipon pa rin ako kahit nawalan ako ng trabaho. Doon ko mas naintindihan kung gaano kahalaga ang may ipon kasi nakakatakas ka sa mga sitwasyon na hindi mo deserve pagdaanan kung may pera o may ipon ka. Pero naghanap ulit ako ng trabaho at nang makapag-ipon na ulit ako, ginamit namin yon bilang puhunan sa maliit na tindahan. Sa awa naman ng Diyos ay unti-unti itong lumago pero nagtrabaho pa rin ako habang ang asawa ko naman ang nagbabantay sa tindahan. Nalungkot din ako nang mabalitaan ko na maraming umalis sa coffee shop dahil sa ugali ni Kirby. Hanggang sa nalugi na ito at naghiwalay sila ng asawa niya. Bilang dating kaibigan niya ay masakit marinig yon. Pero pinili ko na lamang na magpatuloy at pagtuunan ng pansin ang sarili kong buhay, Papa Dudut. Love, saan mo gusto mag-lunch? Ano ka ba naman, Jan? Gagastos ka pa? Umuwi na lang tayo, ipagluluto na lang kita. Total, marami-rami na rin naman tong grocery natin eh. Sige na nga, may magagawa pa ba ako? Ikaw commander ko eh. Paka-corny mo talaga. Ay naku, pasalamat ka, mahal kita eh. I love you too. Ay, Jan, bago ko pala makalimutan, may hahanapin lang ako na lotion ha. Babalik din ako agad. Sige, love. Tagal na ako hindi nakakain ng sardinas ah. Asa na kaya yung canned goods section dito? Boss, excuse me, tanong ko lang sa... Jan? Kumusta ka na? Ayos lang, ikaw. Kumusta ka na? Anong kailangan mo? May tatanong sana ako. Di ba, ayos lang. Jan,
Sandali lang. Pwede ba kitang makausap sandali? Sige. Bakit? Ano ba yun? Gusto ko sanang humingi ng pasensya, pre. Pasensya ka na sa lahat ng mga nasabi ko sa'yo noon. Ano ka ba? Wala na yun. Alam kong huli na ang lahat pero siguro may dahilan ng Diyos kung bakit nag-cross ang mga landas natin ngayon. Anong ibig mo sabihin? Simula kasi nung nawala sa akin ang lahat, napagtanto ko na naging gago ako sa'yo, pre. Pinilit kong unahin yung ambisyon ko, yung umasenso sa buhay. Hanggang sa niyurakan ko na yung pagkatao mo para lang masabi ko sa sarili ko na may naabot na ako. Pero ang totoo niyan, sobra kong namiss yung mga simpleng asaran natin. Lalong-lalo na nung iniwasan na ako ng mga taong tinuring kong kaibigan simula nung naging manager ako ng coffee shop. Kirby, pre. Wala na mga ganyan. Di, Jan. Gusto ko malaman mong sobra ako nagsisisi. Kaya sana mapatawad mo ako. Hindi ko maipapangako sa'yo na mababalik pa yung dati nating pagkakaibigan. Pero isa lang yung sinisiguro ko sa'yo. Patawad na kita. Tsaka wala na akong balak magtanim ng samaan ng loob sa lahat ng mga nangyari sa atin noon. Maraming salamat. Sapat na sa akin yun. Papadudot, sobra akong nagulantang noong nagkasalubong kami ni Kirby sa supermarket. Pakiramdam ko ay parang nananadya talaga ang tadhana. Kasi sa dami ng tao sa lugar sa Pilipinas ay sino ang mag-aakala na magkikita pa kami. Pero siguro nga ay may mga bagay talagang nangyayari kahit na wala itong malinaw na paliwanag. At aaminin ko na kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko noong nakapag-usap kami ni Kirby. Hindi man naibalik ang dati naming pagsasama o komunikasyon ay masaya pa rin ako kasi tuluyan na kaming nagkapatawaran. Hanggang ngayon ay wala na akong balita pa kay Kirby at yun na rin ang huling beses na nakita ko siya. Sa ngayon ay masaya pa rin ako sa buhay kasama ang aking the one and only. Sobrang nagpapasalamat ako sa mga biyayang pinagkaloob ng Diyos. Malayo na pero malayo pa rin, ika nga. Ang tanging ipinagdarasal ko ngayong taon ay sana ay magkaroon na kami ni Mrs. ng anak at patuloy kaming maging matatag sa bawat hamon ng buhay. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na maikwento ko sa inyo ang isang bahagi ng buhay kong ito. Ito ay isa sa mga karanasan na kahit mahirap ay nagbigay po sa akin ng aral at lakas para magpatuloy. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, John. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.